But all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ayun, magandang gabi po sa bawat isa sa patuloy ng mga sumusubaybay sa atin pong live podcast ng The Narrow Gate Ministry dito po sa Facebook. Pastor Amil, magandang umaga po sa inyo dyan sa kabilang ibayo. Oh, magandang umaga. Ako po ngayon ang nandito sa studio eh. Para nagkahiwalay po tayo ngayon. Oo nga, eh, no? Maganda at patuloy na ikaw ay talagang naandyan lagi sa studio. Talagang ako ay nawawala, no? Ayun, so Pastor, Yun. Pero magandang gabi, ano? Magandang gabi. Wala naman tayo sa ibang bansa. Kaya opo. gabi din dito. Baka isipin ng ating mga tagapanood ay tayo ay nasa ibang bansa. Opo, nasa abroad. Gabi na talaga sa Pilipinas. Okay. Nagulat ako sa bati mo, eh, no? Magandang gabi. Nagulat ako. Akala ko nasa ibang bansa ako. Kung nga, no? Ano po, magkaharap tayo sa kasi. Oo, di ba? Nakapanibago po, Pastor, no? Nakakapanibago pagka wala sa studio, no? Bihira Oo. lang ito. Pero nalugi ka, no? Nalugi Oo ka nga. sa lobster. Ganun po. Sayang. Oo. Talagang. At saka sa unicorn fish. Yun. Nako, nagugutom tuloy ako lalo. Kaya hindi ko muna ipinakita sa iyo. Hindi ko muna isinend sa iyo. Baka mamaya hindi ka makapagtiil. Kung nga po baka mamaya hindi na ako podcast, nagugutom na ako eh. Oo. Kaya nga. Baka sa iyong sobrang inggit eh. Opo. Total depravity, ano? Opo, speaking of Dahil sa total Islamic. depravity. Okay, So, yun po, Pastor. Ano ba ang ating paksa ngayon, Pastor Derek? Yun po, at speaking of total depravity, ay related po dyan yung ating tinatalakay. Ano po? Dahil yan po ay yung first letter po ng acrostic ng tulip, yung total depravity. Pero, nagaya po ng tinatalakay natin yung previous discussion po ninyo, ito po yung yung sagot, yung answer ng Armenian pre-gracer na ito, yung lotus naman yung kanila.
At nung mga nakaraan po, natalakay na po ninyo yung letter L, yung O, at saka yung T, which is liable depravity, occupational election, at saka yung total atonement. At ngayon naman po, Pastor, may natitira pa pong dalawa pong letter dun sa acoustic meaning. At yun po yung unlimited grace at saka yung security of the saints. Pastor. Pero sa ngayon po, maganda po na matalakay muna po natin yung unlimited grace. Ito daw po yung against irresistible grace naman. Mhm. Ito, unlimited grace, no? Opo, Kala ko unlimited rice. unlimited rice. Para sa mga inasal po ito. Parang mang inasal pala yan, no? Para sa lahat yung rice. Pero unlimited rice, pero limited din, no? Kasi pag nabusog ka, hindi na pwede. Limited eh. Limited kasi tayo. So, ganun din tayo, no? Hindi pwedeng unlimited ang kaligtasan o grace, no? Unlimited ba sa kanila, no? Unlimited Kakaiba, po. no? Hindi yung atonement ang unlimited, no? Ang Opo. unlimited yung grace. Yung atonement ay ano ang kanila dyan sa acrostic nila. Yung atonement po nila, total, Pastor. Tinalakay natin previously. Total atonement. Total atonement. Oh, parang binaligtad lang, ano? Hindi ba? Total Okay. depravity. So, anong ibig sabihin niya ng unlimited grace? Tingnan Nakita natin na- yung definition. Ayan. So, basahin ko po, Pastor, yung definition nila, no? Ng unlimited grace. Sabi po nila, ito daw po ay against sa pangontra nila ito sa irresistible grace. Sabi po dito, grace can be offered, resisted, ignored, or received. Jesus wept over Jerusalem because they would not come. Stephen said Israel resisted the Holy Ghost. God genuinely offers life, but he does not force faith. Faith is persuasion and trust, not divine coercion. Yun pala po ang definition nila noon. Dahil nako-coerce pala. Opo. Pagka pala irresistible, ang meaning nila ay namimilit, no? Namimilit ang Diyos. Opo. At ang kanilang example ay yung Jesus wept nung siya ay pumasok sa Jerusalem at hindi siya tinanggap ng kanyang mga kapwa Hudyo ay Opo. tumangis si Jesus, no? So pagka pala tumangis si Jesus ay ibig palang sabihin ay nare-resist yung grace. So, nang tumangis si Jesus, hindi grace ang na-resist. So hindi po pwede yang i-apply sa irresistible grace. Dahil ang tinanggalan nila ay ang person ni Christ, yung kanyang ministry at yung kanyang role, o yung kanyang work. Si Christ ang tinanggihan, hindi yung grace. Yes po. At ang concept niyan ay sabi nga ng Panginoon Jesus ay gaya ng mga propeta, no, na tinanggihan din ng mga Israelita. It refers to the covenant of God to Israel that is supposed to be reciprocal. Reciprocal sana eh. So, ang Diyos ay patuloy at patuloy ng Israel ay sinusuyo as a nation, but sila ay patuloy at patuloy na tumatanggi as a nation. So, ang context nito ay yung layunin ng Israel na sila sana ang tatangkilik at susuporta sa revelation ng Diyos at bilang mga spokesperson ng Diyos, no, sa buong mundo ay patuloy silang tumatanggi. So in that sense, it is not about yung the work of the Spirit. Kasi ang grace kasi, yung irresistible grace, is ang banal na Espiritu ang nag-work dyan. Ang banal na Espiritu ang nag-a-apply nung salvation. So hindi po salvation or salvific per se yung dahilan kung bakit tumangis ang Panginoong Jesucristo. Opo. Kundi yung nature ng Israel bilang matigas ang ulo, no?
bilang palaban at pasaway na bansa. So as a nation, no, national yan as a nation, as yung covenant ng Diyos sa Israel as a nation ay patuloy na sinisira ng Israel. So that has nothing to do with the grace that is applied by God the Father through the Holy Spirit to the heart of the elect. Tandaan natin, ang Israel ay hindi naman elect lahat bilang isang Tama. bansa para maligtas, no? But they were elect and still are elect right now as a nation of God. And that's the particular application of the weeping of the Lord Jesus Christ. Yung patuloy na hindi nila pagtanggap sa mga propeta. And as a prophet of God, the Lord Jesus Christ is also experiencing during the time what the other prophets in the Old Testament had experienced. So therefore, it has nothing to do with the grace of salvation, but it has something to do with the role, with the election of Israel as a nation, and their continuous denial of that role to be spokespersons of God by continually rejecting the prophets. So, patandaan natin ang Panginoon Kristo may threefold ministry. He is the prophet, he is the prophet of God, he is the high priest of God, and he is the king, the coming king of God. So therefore, ang particular na context ng kanyang pagtangis ay hindi yung coming king, no? Hindi as a coming king, but as the prophet of God that was supposed to be accepted by the nation of Israel. But still, sabi nga ng Panginoon, patuloy mong tinatanggihan ang mga propeta. He was not weeping because of rejection of Israel of the coming salvation or of salvation. Mm. But he was weeping because as a prophet, alam niya no, kung ano yung dinanas ng mga propeta na patuloy na tinatanggihan. Patuloy at patuloy na inaayawan ng Israel ang warning ng Diyos, ang salita ng Diyos. Patuloy nilang tinatanggihan at ilalabanan ang kanilang calling, no? Ang kanila sanang role bilang mga spokesperson ng Diyos. Pero the same with election unto salvation, hindi naman talaga lahat, no? Meron naman talagang tamang panahon para ang Israel ay manumbalik. Yes. Pero ito yung panahon na talagang Israel ay tatanggi dahil nakatakda rin silang tumanggi. So as a human being, the Lord Jesus Christ was suffering of the same agony that the priests, that the prophets in the Old Testament or have also suffered or had also suffered. So that's why we cannot use this text as salvific per se, na parang tinanggihan ang salvation. No. Because the Lord Jesus Christ is not the one applying salvation to the elect, but it is the Holy Spirit. That's why again, this sino ba to? Si pastor na to? Daniel Weisbach. Daniel. Itong Daniel na to ay mali na naman yung ginagamit na verse. Kasi hindi naman ito about irresistible grace. Hindi naman ang Panginoon Kristo ang naglalapat ng grace. At yun ang kanya yun ang kanyang misrepresentation ulit, no? Sa doctrine ng reform theology na tayo ang nag-a-apply ng grace, ang irresistible ay ang banal na espiritu. Ang Panginoong Kristo pwedeng tanggihan. Ang Diyos Ama natatanggihan. But the Holy Spirit, when it comes to salvation, when it comes to the grace of God, which is operated, no? Operation ng Holy Spirit, hindi kayang tanggihan yan. Yes po. Kaya nga, ang concept ng irresistible grace is ito yung inward call of the Holy Spirit effectively bringing sinners to repentance. So, ang Panginoong Hesus ay pwedeng tanggihan. Kaya nga kita mo, no, ang namumusong sa Holy Spirit, walang kapatawaran. Pero ang namumusong sa Ama, ang namumusong sa Anak, ay may kapatawaran pa. Ngayon, kung ang binusong nila ay ang Panginoon Kristo, it doesn't mean that they cannot be saved or the Holy Spirit cannot apply the work of salvation in their hearts. That's why it is only the Holy Spirit na pagka siya ang tinanggihan ay wala nang kapatawaran. Because it is the Holy Spirit
who applies the regenerating work of God in the hearts of those who are chosen before the foundation of the world. Ephesians 1:4. So that's why wrong context yung paggamit ng weeping ni Jesus na parang yung grace tinanggihan. No? Oo. It is not an operation of the grace of salvation, but it is their rejection of the Lord Jesus Christ, the same with their rejection of the prophets of old. And therefore, the Lord Jesus Christ was weeping because he also felt the pain of being rejected. Emotional pain, yan, no? Emotional pain. Hindi dito ang Panginoong Jesus ay parang nagsisisi na hindi kayo naligtas kasi tinanggihan niyo ko. But umiiyak siya kasi the same nung mga naunang propeta, halos, lahat ng propeta sa Old Testament, lahat sila'y tinanggihan. At dito nagsasalita ang Panginoong Jesus bilang pinaka-ultimate prophet. Siya ang pinaka-ultimate prophet that they should have accepted. But Yes. still, they rejected and denied. But it is not about the operation of the Holy Spirit of renewing the heart or making the heart of stone into flesh and applying the regenerating power of God or regenerating power so that those who were elected before the foundation of the world would respond to His call. This is called the inward call of the Spirit. Yun ang hindi natatanggihan, yung inward call of the Spirit, not the call of Jesus Christ during His earthly ministry. Ang daming tumanggi sa Panginoong Jesus during His earthly ministry, pero naligtas pa rin later on. Di ba? Tinanggihan ni Opo. Pedro ang Panginoong Jesus. Pero savable pa rin si Peter. O, di ba? So, hindi ibig sabihin, yung pagtanggi sa Panginoong Jesus ay pagtanggi na sa kaligtasan at wala nang kaligtasan. Kita mo, sino pang tumanggi sa Panginoong Jesus na nagbalik loob din, di ba? In a sense, tumanggi rin si Thomas, no? Kasi hindi sumampalataya si Thomas na si Jesus. Opo. Ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Nawalan siya ng faith na ang Panginoong Jesus ay tututuhanin yung kanyang resurrection. Kaya nanghingi pa nga siya ng evidence. Sabi niya, maniniwala lang ako kung makita ko ng mukhaan ng Panginoon Kristo sa kanyang katawang muling nabuhay at aking maipasok sa kanyang mga sugat ang aking daliri. So it doesn't mean that na-reject si Jesus, rejected na rin sa salvation. No, that is that. But if you will reject, no, if you are called by the Holy Spirit, you cannot reject the Holy Spirit. Yes. Because it is the Holy Spirit who will make your heart of stone Opo. to become heart of flesh. It is the Holy Spirit who would apply, no, the regenerating power or the regenerating work. Because Opo. natural man is dead in trespasses and sin. So they will be spiritually alive first, be made spiritually alive first before they can have faith. That's why in our doctrine, ang effectual calling ay ito ay bago ang faith nagkakaroon, kailangan munang effectually called and regenerated before the person can have that saving faith. Yes. So sa atin, regeneration precedes faith. So yung paggamit nitong pastor na ito sa pagtangis ni Jesus patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa is a very out of context na verse para gamitin sa salvation. It is not about salvation per se, but it is the emotional agony of the Lord Jesus Christ, because He has also experienced what the other prophets of old have experienced. So nakaka-relate siya. Sabi niya, kaya sa Abanyo, madami ng mga propeta ang dumating at narito siya bilang isang pinakapangunahing propeta pero tinanggihan pa rin. Opo. So remember, you must have a new heart first before you can respond to the Holy Spirit. That's why how can an elect, no, that is formerly dead in sin can reject or deny the effectual call of the Holy Spirit when in the first place it is the Holy Spirit who gives the desire
uh, to that person to believe in the Mm. finished work of Christ. So that's why no one can deny the Holy Spirit, because yung Holy Spirit din ang pumapasok, ang sumasapi o nananahan sa tao para ipaliwanag sa taong yon ang ginawa ni Jesus. Ay paano makakatanggi ang isang taong nakaunawa sa ginawa ni Jesus? Kaya 'di ba ang talinghaga ng Panginoong Jesus, yung tungkol doon sa ginto, no, na nalaman ng isang magsasaka na may isang bukid na puno ng ginto. Binenta niya ang kanyang sariling bukid at binili yung bukid na puno ng ginto. Bakit? That's the desire. We have found gold in Christ. We have found an irresistible treasure in Christ. But if you don't know that that field has gold in it or underneath, you will not buy that field. That's why it takes knowledge first before you can act and before you can um, kumbaga, have the desire, di ba, to have something. That's why the same with salvation. A natural person who is dead, spiritually dead, cannot have the desire. That's why they reject, because they don't have the knowledge and desire of that great treasure. But when the Holy Spirit applies His regenerating work in the heart, that person who is formerly dead in sin will become spiritually alive, and then he would understand the riches and of the treasure of Christ, the grace of salvation, that he is not worthy, but still Christ died for him so that he would be saved. The Holy Spirit is the one who's applying salvation to the elect. So that's why it's very very it's yung context ng verse na ginagamit is not to be used eh. Hindi yun about the work of the Spirit of applying no salvation to the elect. Yun ay work ni Christ. Na talagang ang work ni Christ tinatanggihan. Di ba ang daming tumanggi kay Christ? Di ba talaga natatanggihan si Christ? But the Holy Spirit cannot be resisted because the Holy Spirit Himself makes the spiritually dead alive. And He gives the desire and the knowledge and understanding so that that dead person or formerly dead person can have the desire about that so great salvation. That's why we believe that it takes regeneration before faith can be produced. Natandaan natin, no, ang ating definition ng faith, it is the result of regeneration. It is not the common faith that all people have. All people have that common faith, the earthly faith, the healing faith. When they are sick, they have faith that they would be healed or they can be healed by God. They ask healing from God. So that faith can be answered. Even if a non-Christian pray for healing, God is so gracious that He can provide healing. So that is, but that kind of faith doesn't save. That kind of faith is not the faith that the Spirit produces in the heart after regeneration. You can have traveling faith. No, all people when they travel, when they are in danger, they will ask God, whoever that God might be that they call. So they ask their God according to their own knowledge, but that knowledge without the regeneration of the Spirit is not the true knowledge about the true God. So that's why they can, but God, even if they have false notions of God, if they would ask for traveling mercy and safety, God can still answer their prayers. But because their faith is just for earthly things, that is not saving faith. The definition of Reformed theology of that saving faith, it is the faith that is resulted um, by regeneration, or that is a result of regeneration of the spirit of a spiritually dead person. So regeneration first, and then the dead, the spiritually dead person will be made alive spiritually, and now he can
understand, and he can now appropriate, and he can now accept the Lord Jesus Christ. So, mali yung misrepresented talaga ang Reformed theology ng mga Armenian. Biro mo, gamitin mo yung work ni Christ bilang prophet at earthly ministry niya dito pa sa lupa. Doon sa work ng Spirit, magkaiba po ang work. Tandaan natin, the members of the Trinity, they have their own unique role in salvation. It is God the Father who elects, who chooses individuals from the foundation of the world to be chosen, or to be chosen as His children. Now, it is the Lord Jesus Christ who applied that election by dying on the cross to pay the penalty of sin of those who were chosen by the Father before the foundation of the world. Now, it is the Holy Spirit, the third person, the third member of the Trinity, who regenerates the person during what we call yung pagpasok, yung indwelling. So ang mga elect kasi, ini-indwell muna yan ng Holy Spirit. Because if a person is not indwelt by the Holy Spirit, para sa kanya, spiritual things are just foolishness. Pakibasa ngayon, 1 Corinthians 2:14. 1 Corinthians 2:14. A person without the Spirit of God cannot appreciate, cannot understand spiritual things. For them, those spiritual things are just like foolishness. Kahangalan lang, katangahan lang ang ebanghelyo sa kanila. Kaya kailangan talaga malapatan muna ng regeneration. Yun yung irresistible. Pag na-regenerate ka, irresistible mo yung pagkaligtas, yung pagtawag ng banal na Spirit. Pakinggan natin yung 1 Corinthians 2:14. Hindi po, basahin natin. Sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Okay, kita mo na? Ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu Santo ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ang mga bagay. How can they be saved if they are not regenerated by the Spirit of God? So that's why it takes regeneration before a person can have the saving faith. Kasi dead siya, naturally dead. They're spiritually dead. Kakita mo na sa karanasan natin, kahit anong pangaral mo sa tao, kahit anong galing mong mangaral, kahit napakalinaw ng iyong pagbabahagi ng ebanghelyo, wala pa rin sumasampalataya. Kasi hanggat ang tao hindi muna panahanan ng Espiritu, hindi yan makakaunawa sa iyong sinasabi tungkol sa Diyos. Sa Kanya ang akalang, katangahan niyang sinasabi mo. At tayo ganoon noon, di ba? Kaya before we became Christians, we remember na talagang many times na tayo na pinangaralan. Pero hindi tayo nakaunawa. Kahit na anong gawin natin, hindi natin ma-appreciate ang salita ng Diyos. But when the Holy Spirit applied yung regeneration sa ating puso, biglang lumiwanag lahat. Kasi hindi tayo ang may kakayahang umunawa sa Diyos. Ang Diyos din lang ay may kakayahang umunawa sa Diyos sapagkat siya ay Diyos. Ang taong walang Espiritu ng Diyos, hindi niya kayang maunawaan ng Diyos dahil ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang sa paraang spiritual. Kailangan siyang buhayin, kailangan siyang bigyan ng karunungan, kailangan siyang bigyan ng desire. Hindi po pamimilit din, na yung sabi ni pastor na ito, na parang coercion Pagka pala irresistible grace, coercion. Hindi po. Bakit? Pag nabuhay ka na, kusa ka ng tutugon, hindi ka pinilit. Hindi ka pinilit. Kasi binigyan ka ng Diyos ng pangunawa Paano ka ngayon tatanggi? So ginamit mo na yung pangunawa mo na yun ay galing sa Diyos, sa pagtugon sa Diyos, hindi yun sa pilitan. Sinong taong bulag ang hindi nanasain ang makakita? At kung nakakita na siya, ay hindi niya ma-appreciate ang nakikita niya. So pwede bang sapilitan na lang yung appreciation pagkatapos niya makakita?
pinipilit lang naman siyang i-appreciate yung nakikita niya mula pagkabata, secular eh. Eh bigla siyang pinadilat ang mata. Oo. Nung pinadilat ba ang mata niya, ah, hindi naman siya makakapag-decide eh, di ba? Kasi i-desisyon ng Diyos na padilatin. Pero yung Mm. desire niya, yung enjoyment niya, pagkatapos siyang makita ang mga nasa paligid, kusa niya yun. Baka lulok yan sa Mm. tuwa. Meron bang ganoon natutuwa na pinipilit? Walang pinipilit na natutuwa. Pero tayo, tuwang-tuwa tayo, no? Nung maunawaan natin ang Ebanghelyo, di ba, nag-iiyak pa nga tayo eh. Ano yung naging Ah, sapilitan? hindi, Ako nga halos talagang tumutululuwa ako sa tuwa. Sabi ko, Panginoon, salamat, grabe. Itong ginawa mo sa akin, ako pala ay talagang walang karapatan. Ako'y makasalanan. Wala akong nikatiting na magagawa o na anumang bagay na makakasiya sa iyo. Kahit konti, hindi ako makapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Pero biruin mo, pinili mo pala ako. Kaya po hindi sapilitan po yung pagtugon. Tumutugong ka na ng maligaya at masaya dahil naunawaan mo na. opo. Diba? Ang Ikaw hindi naman ay paunawa sa iyo. Pagka kayo nag-aaral tapos ipinaunawa sa iyo yung lesson, ay tinatanggihan mo ba? Imposible naman yun. napilit, no? Kaya po, biro mo, sapilitan daw ang pagsampalataya ng mga elect. Ano yun? Hindi po yun. Pastor, Yun ang hindi biblical. opo. Hindi po nila maunawaan na nagkaroon ng regeneration eh. Nagkaroon ng bagong Yan. paglikha ang Diyos. That's the problem. Opo, hindi nila maunawaan. Pero Pastor, mayroong sabi na, mayroong isang theologian na nagsabi na, sabi niya, because of man's total inability, he can resist the gospel all the time. Pero once na pumasok ang Holy Spirit sa kanya at niregenerate siya, wala na siyang magagawa. Kasi bagong nilalang na siya eh. Mamahalin na talaga niya yung truth at maunawaan na po niya yung katotohanan tungkol sa Ebanghelyo. Kaya, Hindi dahil sa wala siyang magagawa, kundi may magagawa siya. Pero ang magagawa lang niya ay ibigin at i-appreciate ang Diyos. May magagawa siya at ang kaya lang niyang gawin ay ibigin, mahalin, pahalagahan, at patuloy na luwalhatiin ng Diyos, papurihan, at patuloy na paglingkuran ng Diyos. Kasi talagang yun ang kaya niyang gawin. yes. Nung tayo hindi pa Kristiyano, dahil wala tayong banal na espiritu, wala tayong pangunawa, ang kaya lang natin gawin ay tuyain ang Diyos, awayin ang Diyos, sisihin ang Diyos, daitin ang Diyos, at patuloy na suwayin ang Diyos. Ngayon tayo binuhay na, ang tangi lang nating magagawa ay mahalin ang Diyos at patuloy na maranasan yung paglago sa pananampalataya sa Diyos. Walang tunay na Kristiyano na muli niyang kamumuhian ang Diyos. At walang Yes. tunay na Kristiyano na patuloy na tatanggihan ng Diyos. Kaya nga bagong nilalang na eh. Di ba? Mamahalin niya na ang Ang kanyang Diyos. wala na siyang kakayahang gawin ang mga labag sa kanyang kalooban na gagawin sa Diyos. Labag na sa kanyang kalooban ang laitin ng Diyos at Yes po. sisihin ng Diyos at awayin ng Diyos. Labag na sa kanyang kalooban. Kaya nga, may magagawa siya at yun ay ibigin ng Diyos. At yung pag-ibig din na yun ng Diyos ay bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang puso. Kaya utang pa rin natin sa Diyos kahit yung pag-respond natin. Patuloy niya tayong pinapaibig sa Kanya. Patuloy niya tayong pinapaunawaan ng Diyos ng Kanyang biyaya at ng Kanyang hindi matatawarang habag Yes po. at pagmamahal sa atin. Okay? Meron ba? So, ayun po. Malinaw naman ano po at hindi walang coercion na nangyari, divine coercion daw kasi sinabi siya. So, walang ganoon. Divine Ano po, coercion. Hindi na po Diyos ang Diyos pag namilit na siya. Kasi ang hindi magagawa ng Diyos ay yung paibigin ang ayaw sa Kanya na hindi naman gusto siya ay pilitin niyang pagustuhin sa Kanya. Kasi injustice na yan. Tama ba? Injustice yun at hindi pag-ibig yung pamimilit na ibigin siya. Hindi tunay yun. Walang tunay na umiibig na pinipilit niya na paibigin sa Kanya yung iniibig niya. Ang tunay na pag-ibig ay pagbibigay ng kalayaan doon sa iniibig niya. At kung ayaw sa Kanya, ay bakit ka mamimilit? Hindi yun pag-ibig pag namimilit. So, ang Diyos pala ay ganoon sa kanila. Tyrant. Kaya ang tawag nila sa Diyos natin, tyrant God daw eh. Kasi daw,
Wala na daw magagawa ang tao eh. Pagka daw ginusto niya, hindi na daw ang tao pwede pang tumanggi. Hindi po. Kahit yung pong pagsampalataya ay gusto rin iyon ng taong hinirang. Walang taong sumampalatayang inayawan ang sinasampalatayanan niya o pinilit siyang sumampalataya. Kusang bumabalong sa isang pusong binuhay ng Diyos ang espiritu at binigyan ng ng pangunawa sa Diyos, kusa sa siyang umiibig sa Diyos. Walang sapilitan doon. Hindi sa pilitan, ano po. Hindi po sapilitan. Hindi po sapilitan ang pag-ibig natin sa Diyos. Naunawaan natin, kaya po tayo ay lumalapit sa Kanya. Tingnan natin ang Juan 6:37. 637, dyan. Nakikita mo na yung hinirang ng Diyos ay kusang lalapit din kay Jesus. Hindi sapilitan, kusa. Ayan. Yan. Ayun. Tayo po natin. Anong sabi dyan? Sabi po dito, lalapit sa akin ang lahat ng... Ano? Di ba ba? Ayan. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Diba? Bakit po lumapit? Lalapit daw Bakit ang lahat lumapit? ng... Inilalapit sila ng Ama, pero hindi sila hinihila. Opo. Meron ba dyan na, at yung mga inilalapit ng Ama ay kinaladkad ng Ama palapit kay Jesus. Yun ang kuya. Hindi naman sila kinakaladkad kasi lumalapit din sila kusa din. Meron din silang kasiyahan na tuwang-tuwa rin sila lumalapit. Parang isang tupa tinawag ng pastol. Tama po. So, pagka narinig ng pasto, ng tupa yung tinig ng pastol, ang saya-saya. Iiwanan niya yung pagkain, di ba? Kasi nakikilala niya. Kaya yung mga tao ay tumatanggi dahil hindi sila elect. Hindi po tumatanggi sila dahil ayaw nila lang talaga. Hindi sila elect. Tumatanggi sila dahil pareho, ayaw din nila sa Diyos at hindi rin sila elect. Tayo na may lumalapit dahil pinalapit din tayo at kusa din tayo lumalapit. Wala pong sa Diyos Wala pong sapilitan. Maski yung mga hindi Kristiyano, pagka nasa impyerno, ay gusto nila talaga sa impyerno dahil ayaw nila sa Diyos Dalawa lang naman yan yung pupuntahan, impyerno lang Kung ayaw mo sa Diyos, sa impyerno ka. Kung gusto mo sa Diyos, di lumapit ka. Hindi kayo parehong pipilitin. Sabi yung tao, nga pumunta sa impyerno, hindi pinilit. Sabi po ni Pablo, hinayaan sila ng Diyos doon sa kanilang kasalanan, di ba? Sa Romans chapter 1, verse 1. Sa Romans chapter 1. Hinayaan sila ng Diyos. Di ba? Kaya sa totoo lang, mali-mali yung mga paliwanag ng mga Armenian tungkol sa doctrine ng irresistible grace. Oo po. Diba? Effectual calling yan Kasi effective yan. Pag tumawag ang banal na espiritu inwardly. Ay paano matatanggihan parang ginto yan, nakakita ka ng ginto, parang uhaw na ka. Tapos binibigyan ka ng tubig, ayaw mo. Di ba? Gutom na gutom ka. Tapos iyan ang masarap na pagkain, na talaga namang napakasarap sa paningin. Talagang hindi ka pipiliting kumain. It takes understanding at yun ang ginawa lang ng Diyos. He gave you that understanding and then you have now the freedom to come to Him. Not coerced or not without freedom. You came before God, or you have come to God because you now understand God and who He is and what He is, and who you have also understood or who the Lord Jesus Christ is and what He has done on the cross. And you have also appropriated the work of Christ by believing in Him. And that's only after regeneration. That's only after the effectual call. Ang tao ay tumatanggi dahil hindi sila tinawag inwardly. Ang meron lang sa kanila ay out. At yun ang problema natin, Pastor Derry. Opo. Ngayon ay, ang tao kasi sapilitang pinatatanggap
Kaya sa altar call, yung mga Armenian, sila ang namimilit eh. Kita mo ang mga perform, isi-share lang ang gospel, bahala kayo. Hindi kami yung nag-altar call na gagamit kami ng kung ano-anong mga unbiblical na methodology. Kami po ito hindi gumagamit ng ganyan. Yung mga Armenian, napakagagaling manguto eh. Kita mo paano isang Kristiyano magkakaroon, o paano isang tao magkakaroon ng kalayaan? Kung minanipulate mo ang emosyon niya, at kung binlard mo ang iliwanag, magkaroon ng fogging, no? Naapektuhan ang kanilang pagpapasya kasi. Kaya napipilitan na lang silang umupo kasi ang damdamin nila, iyon ang dinramahan na sila eh. Kaya nga alam mo sa totoo lang, ang Armenian ang nag-i-impose noong kawalan ng freedom sa tao. Kasi i-invite nila yan. Okay, pakakainin nila yan. O mag-crusade tayo, pakakainin nila yan. Pagkatapos ko, kondisyon nila ang isip. Tapos yung mga preaching, pangako, gagaling kayo pag kayo naging Kristyano. Diba? Pagka kayo ay nanampalataya, kayo ay gaganda ang buhay, kayo uunlad. Basta may faith ka, payayamanin ka ng Diyos. Tapos tutugtugan na makabagbag damdamin. Na God is so good, hallelujah, ulit-ulitin yun. So yung mga tao na nakikinig, nararamdaman nila eh, yung emosyonal na kasiyahan na dulot ng kanta at saka yung mga desire nila ay kanila palang makakamtan pagka pala sila sumampalataya. Pagkatapos anong gagawin nila? Pagka yung lunod na sa emosyon ng tao, yun na, isisingit na yung kaligtasan at sasabihin, gusto mo bang maligtas? Kapag siya namang hindi, lalo na pagka para ka nang nakasyabu. Susunod ka na eh, bakit? Inimote ka na eh. Pinangakuan ka na ng gusto mo eh. Yung mga carnal mong desires eh, tutugunan pala eh, ni Kristo eh. Pagkatapos itaas ninyo ang inyong kamay kung gusto niyo maligtas. Itataas ng kamay, hindi totoo yung pagtaas ng kamay ng minsan ng mga na tumataas ang kamay. Kaya tumataas ang kamay, hindi naman para gusto maligtas eh. Kundi para gumaling sa sakit, para magkaroon ng magandang buhay, makapag-aral, o para sila'y pagalingin, para sila'y ang pamilya'y maayos. So puro magaganda ang kanilang ipinapangaral. Pero hindi nila sinasabi yung katotohanan na pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, pagka ikaw ay sumampalataya, ikaw ay itatakwil ng iyong mga magulang na hindi Kristiyano. At uusigin ka ng iyong mga kapamilya na ayaw sa Kristyanismo. At hindi mo na iibigin ang sanlibutan pag inibig mo ang Diyos. Yung iyong mga ginagawa na dating mga labag sa kalooban ng Diyos, ay di mo na gagawin kung ikaw ay tunay na tumatanggap sa Diyos. Pero sinasabi ba nila iyon ng mga Armenian sa mga altar call? Hindi. Wala. Hindi. Ang sasabihin lang nila puro benepisyo. O Magagandang sino ngayon bagay. ang sino ngayon ang nawawalan ng kalayaan? Kasi ang tunay na kalayaan ay yung pinagtimbang-timbang dapat ng isang tao ang pros and cons. Kumbaga hindi ka magpipresent ng isang bias na presentation para mamanipulate mo yung isang tao na gawin ang isang bagay na wala na siyang kalayaang magtimbang. Nawawala ng kalayaan ng isang tao na magtimbang ng mga bagay-bagay na mangyayari sa kanyang buhay pag siya tumanggap dahil eliminate ninyo yung pagpipilian. Kaya sino ngayon ang nagko-coerce sa tao? Eh di kayo, dahil kayo yung nagko-command sa tao eh. Kahit ayaw ng taong tumanggap, inyong parang kawawa naman ang Diyos. Kawawa naman ang Diyos. Dahil sa awa na lang sa Diyos, tumanggap na rin. Kaya hindi totoong Kristiyano eh. Dahil mali ang pangunawa sa pagtanggap, akala bibig eh. Yung susunod ka lang sa mga sinasabi ng pastor na Panginoon, ulitin mo ito, Panginoon, Panginoon. Tumatanggap naman kaya tumatanggap gustong makalaya sa utang dahil puro utang. Kung siya pinangakuan ng pagyaman, maganda nga yan, mawawalan siya ng utang. Di ba? Natawa ko Hindi na sa siya sinabi. huhulihin hindi na siya ipapakalo, hindi na siya ididimanda. May mga problema sa estapa, pag pinangakuan mong yayaman, talagang tatanggap yan. Pero ang tanong, inyo bang ipinesent din ang mga negative? Kayo puro positive. Paano magkakaroon ng kalayaan ang isang tao na walang choices? In-eliminate ninyo ang choices. O di kayo ang nag-coerce. Kayo ang namilit. Kayo ang umalis sa freedom.
Dahil ang definition ng freedom, pinipresent mo ang choices. O ito yung black, ito ang white. Anong gusto mo? Eh, sinasabi mo, puro white eh. Tapos sasabihin mo kami, mga reform, kayo ang namimilit. Ha? Ang Diyos ang namimilit. No. Hindi kami, wala kaming care kung ayaw mo. Kahit anong pilit namin sa iyo, kung ayaw mo talaga, ay hindi kami nag-aalala, hindi kami naiinis, hindi kami nagdadamdam. Kasi alam namin ang Diyos ang tinatanggihan mo, hindi kami. Kung tumanggap naman sila, di ba? Hindi rin kami masyadong natutuwa na parang kami ang dahilan. Kasi kayong mga Armenian, pag tumanggap, kinikredit nyo sa sarili ninyo. Sasabihin nyo, yan, anak ko yan sa faith. O, di ba? Tapos i-coerce nyo yung tao na tatakutin nyo pag kayo o hindi nagtatay, sasabihin, wala kayong utang na loob. Ako, inyong pinagkautangan ng yung buhay na walang hanggan. Anak ko kayo. Kaya, magbigay kayo. Ibenta nyo ang mga bahay nyo. Sino ngayon ang namimilit? Kayo. Kami wala kaming pakialam kung magbigay o hindi. Basta ipangaral namin, diba, ang pagkakaloob ay ayon sa ipinasya ng puso. Kayo nga, hindi ayon sa ipinasya ng puso eh. Kayo yung kailangan tithes talaga 10%. Nakita pa nga akong Baptist no na mayroong board. Nakalagay tithers board. Nakalagay sa kabila non-tithers. Naroon ang pangalan no. Eh talagang maku-coerce yung taong magbigay. Bakit? Napapahiya. Para makuha nyo lang ang kayamanan ng tao at kayo'y managanang mga pastor na mga tamad kayo. Hindi kayo maghanap buhay. Nagaya ni Pablo na hindi umasa. Ba, gustong-gusto ninyo na purihin ang mga miyembro kahit nagkakasala. Gustong-gusto ninyo na dramahan ang mga miyembro nyo para magawa ninyo ang gusto nyo. Hindi kayo tapat sa pangangaral. Hindi nyo sinasabi ang katotohanan. Puro lang kayo pangako na hindi natutupad. Hindi nyo sinasabi ang katotohanan. Pag naging Kristiyano ka, mas malamang maghihirap ka, uusigin ka ng hindi Kristiyano. At yung negosyo mo malamang, malulugi ka na dahil hindi ka na makakapandaya. Hindi yung timbangan mo, yun ang aayusin. Kaya nga yung bintang na tayo ang namimili, tayo ang nanlalansi, tayo yung parang ang Diyos natin ang siyang walang kalayaan ang tao. Hindi po totoo yan. May buong kalayaan ang taong tumanggi sa Diyos. Kaya kita mo nga, hinayaan na sila ng Diyos eh. Di ba? Kita mo sa Gawa, chapter 2, no? Na sabi doon, tinilikuran nila ang Diyos. Bagamat nakikita nila sa kalikasan, sa mga bagay na nilikha, ang mga walang hanggang kalikasan ng Diyos. Pinili pa rin nila ang sumuway sa Diyos, ang sumamba sa mga dinidiyos nila, ang mga nilalang sa halip ng lumalang. Ba, nakisiping na sila sa kapwa lalaki, kapwa babae. Ba, nanungayaw sila at pumatay. Ba, punong-puno ng karahasan ang kanilang puso. Ano sabi doon? Kaya hinayaan sila ng Diyos. Kita mo, malayang-malaya, hinahayaan nga sila eh, hindi sila kino-coerce eh. Hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mahalay na pita. Ilang beses binanggit doon sa Romans chapter 2, nasa 4 na beses. Hinayaan sila ng Diyos. Anong walang freedom? Ang pinagsasasabi niya. May freedom po ang tao. Ang tunay na kalayaan ang ibinibigay ng Diyos. Kung gugustuhin siya o hindi, malaya ang tao. Yun po yun. Hindi ba? Tama po, Pastor. Oh. Tama po. Paano ngayon? Kaya, Diba? yun ang problema. Kasi lumalabas na sila po ang nagko-coerce. Sila namimilit ng tao. Minamanipulate nila ang tao eh. Ang manipulation kasi is a form of coercion eh. Yes, Kasi akala mo lang hindi mo pinipilit pagka iyan ay binigyan mo ng pabor sa kanya, paano yan tatanggi, di ba? So it's a form of coercion. And most Armenian churches, not most but all Armenian churches, they practice unbiblical methodologies. Sinner's prayer. O paano ka nagkaroon ng kalayaan kung isinupalpal ko sa bibig mo ang gusto kong sabihin mo? yes. Hindi naman siya ang nagpipray, hindi ikaw eh. Tapos sasabihin pa nila, isipin mo na lang ikaw yun. Ha? Bakit
mo ako bubusalan ng bibig ko? Ba't mo ako tatapalan ng salitang hindi ko naman gusto sabihin? Kaya kita mo, lahat na nalangin. Pagkatapos ng 10 taon, lahat wala na sa Christianity. Kita mo? Wala na sa church O na. bakit? Eh mga kambing iyon eh, pinilit nyo lang maging tupa eh. Mm. Eh hindi pwede. Lalabas ang tunay na katauhan yan. Kambing yan. Tunay na katauhan, kambing nga. Tunay na kahayupan yan. Pastor, Aalis at para aalis yan sa Christianity. Tapos sasabihin nyo, kaya umalis yan eh, nawala ang kaligtasan. Ha? Hindi yan naligtas sa umpisa pa lang. Pinilit nyo eh. Paano maliligtas yung pinipilit mo? Ayaw nga niya sa Diyos, tapos sasabihin mo, isipin mo na lang na yung sinasabi ko, yun din ang sinasabi mo. Ha? Sino ngayon ang namimilit? Eh dapat hayaan mo siya. Alam naman ng Diyos ang puso niyan eh. Kahit hindi mo yan, subuan ng panalangin, ang puso niya, nananalangin na yan sa Diyos. Kung totoong elect yan. Yan naman eh, kahit ano namang tanggi mong, di ba, kahit ayaw mo siyang manalangin, ay talagang pag-elect yan, babalik yan. I remember one time when I was still Armenian, no? Kwento ko lang. And ako noon, I was thinking, bakit ganon? Talaga palang may pinili ang Diyos. Kasi one time, nag-ii kami. So I have joined a seminar nung usong-uso pa yung Evangelism Explosion. Which, by the way, maganda ang umpisa, sa huli, mali. Kailangan patanggapin, no? At yun ang aking ginawa, no? Nag-training ako ng EE. Tapos sa aking, yung aking parang practicum, sinamahan ako ng pastor ko dati. Tapos pumunta kami sa Bukirin, sa bukid. At nagpipray kami na, nawa, makahanap kami ng sesyeran. Habang kami naglalakad sa Pilapil, inabot kami ng malakas na ulan. So, ang nangyari, sumilong kami doon sa isang kubo, doon sa gitna ng bukid. Tapos ay, tumila na ang ulan, pero, ang sabi ng pastor ko, sharean mo na yung matandang babae doon, nagsusulsi ng sako ng palay. At, syempre, ako naman very eager, susinyaran ko, hanggang sa napatanggap ko. Hanggang doon sa larva yun eh, hanggang doon sa mismong pagtanggap. Sabi ng pastor ko, tatanggapin mo na. So yun, sabi ko, ate, nay, pwede po bang kayo pumikit at tayo pumikit? At inyo lang pong sabihin yung aking pong panalangin at isipin nyo lang pong kayo yun at manalangin po kayo para kayo maligtas. Biruin mo, ang Diyos pa ngayon ang papasusunurin nyo. Pag nanalangin pala, kahit di totoo, ililigtas ng Diyos din. Grabe kayo. Eh di ngayon, ito nga nangyari. Sumunod sa prayer. Aba, nung nagpe-pray na ganoon, ang narinig naming boses ng lalaki. Ay, di kami mumulat kasi baka mamaya mulat din siya, di ba? Sabihin niya, hindi kami seryoso, di ba? Hanggang sa natapos, nag-amen, lalaki. So, nung mag-amen yung ganoon, lingon-lingon kami, biglang may pumasok buhat sa likod, lalaki. Yung pala yung asawa nasa likod ng bahay. siya pala po ang Siya pala ang elect, yung babae hindi. Kita mo? Yung babae ang aming pinipilit. Kaya po hindi po coercion yan. Usa yung lalaking nanalangin eh. Pero mali pa rin ha. Kasi nga po, kahit naman po maling methodology, still ginagamit ng Diyos. Pero hindi justify yung mali. Mananagot ka sa maling methodology mo. At isang araw, marami ang taong luluha eh. Papahirin ng Diyos ang luha. Kasi ang dami nilang maling pinagagawa sa ministry na wala na ang gantimpala nila. Akala nila sila'y tapat sa paglilingkod. Hindi po pwedeng ang katapatan ay sa kamalian. You can be sincere, but if you are sincerely wrong, you cannot be right. So mga Muslim nga, sincere yan. Magpapakamatayin pa yan sa kanilang pananampalataya eh. Pakatay ng tao yan. Pero yun ba ay credited? So, hindi po credited sa Diyos ang sincerity sa mali. Kahit pa magpatanggap ka ng magpatanggap, mananagot ka pa rin sa Diyos sa mali mong ginawa. Wala kang reward kung tunay ka mang Kristiyano. Hindi mo account yun. Ang Diyos ang nagliligtas kahit mali ang ito. Ito lang ang problema, no? Dahil sa pagpapatanggap, ay binibigyan natin ng false assurance ang tao na sila'y Kristiyano kahit hindi tunay. Kaya po, they are claiming that they are Christians in that they are saved, but they are living like demons. Biruin mo. You are producing false professions
At dahil doon sa 10 na pinatanggap mo na isa lang ang naging totoo, yung 9 nagkalat na yan. At maraming tao ang natitisod, maraming tao ang nahahadlangan sa kanilang paglakad bilang Kristiyano. Dahil nakikita nila itong mga taong ito, bakit sila ganyan, bakit sila ganon. Kaya ang dahilan ay minsan pa yung buong church na lahat hindi na Kristiyano at umalis na yung mga tunay na Kristiyano. Dahil ang pinipid na ng pastor, yung mga kambing lang, biruin mo. Yung mga kambing kasi false professors yan eh. Naalala ko Matanggap po, na to. naalala ko po, Pastor, yung church natin dyan sa Infanta, no? Naiwanan, ang natira mga false professor na nagpo-profess ng faith nila. Maling doktrina yung kanilang pinanghahawakan. Diba? So, masasabi Kaya natin kita ang mo, mga... Sige, tuloy. Masasabi natin na hindi naman talaga sila tunay na mga mananampalataya. Kasi pinanghawakan nila false teaching eh. At para sa kanila, tama na yun. Di ba? Pinagtanggol po nila yun. Kaya po, naniniwala ako na meron doon na mas marami ang hindi saved. Meron mang saved doon, hindi sila satisfied. Nagdurusa sila sa grupong yon sa loob. Opo. Pero kung sila ay nasisiyahan sa false teachings, kung sila ay talagang pabor sa mga maling katuruan at tinuturing nila yun ang tama, I doubt if they are truly saved. They are not. They are not truly saved. Because if you are a true child of God, the Lord God, your Father, will protect you from false teachings. And He will not let you live for long in a church that teaches false teachings. Kasama yan sa protection ng Diyos. Yung poprotektahan ka ng Diyos sa mga maling doktrina, poprotektahan ka ng Diyos sa mga maling mga huwad na mananampalataya kasi elect ka. Nakita mo si Martin Luther, naroon siya isang Christian, naroon siya sa Roman Catholic Church. Pero inalis siya roon ng Diyos kasi nga elect siya. Kaya ang elect, hindi po masisiyahan yan sa loob ng, disgusted yan sa mga teaching na mali. Kaya kita mo, marami tayong karanasan na even dito sa TNG, naging nakakilala sila ng katotohanan ay through TNG at biruin mo, nadidistinguish nila yung mali, kahit hindi nila tayo kilala. So, yung napapagambing nila. Kasi alam mo, pag elect ka ng Diyos, kahit hindi ka patanggapin ng pastor mo, magiging tagasunod ka ni Kristo. Kaya ang problema nga doon sa mga pastor na Armenian, ang daming disappointments. Ang daming disappointments kasi pinatanggap mo, umasa kang Kristiyano na, yung pala pinaglululoko ka lang. O, ang sakit sa kalooban pag inalisan ka. Kasi nagtiwala ka doon sa profession niya, nagtiwala ka sa kanyang action eh. Hindi ka sa Diyos nagtitiwala eh. Di ba? Opo. O kung sa Diyos ka nagtiwala, bahala ka Panginoon kung yan ay tunay o hindi. Kung hindi yan tunay, wala akong magagawa. Aalis yan. Kung tunay yan, wala rin akong magagawa. Mananatili yan kahit naiinis ako dyan. Di ba? So that's why it is God who saves. It is not us. So we must accept what God accepts. Di ba? In the end, kung siya ay hindi pala tunay, we must also leave them or let them live because they are false. Kung may darating, kung siya tunay, mananatili siya. Kung hindi rin siya tunay, wala tayong magagawa, hindi tunay. Kahit ano nating, sabi ng Bible, can a leopard change his skin color? Pwede bang baguhin ng isang, di ba? Leopard ang kanyang balahibo? Ang kanyang kulay? Hindi. Lalabas at lalabas yung kahit pinturahan mo yun. Hindi yun ang tunay na kulay nun. Mahuhugasan yun. O kaya mawala yung balahibo pagtuko noon. Yun pa rin. Kung puti yun, puti yun. Kahit pinturahan mo ang uwak ng itim, ay ng puti. O, di ba? Maaalis yun. Isang araw, lulugon yun di ba? Pag naglugon yun, babalik bigla yung tutubuan uli ng itim. Hindi po mapapaputi. Yung isang Kristiyano na totoo, hindi na yun mababago. Yun namang isa pong example niyan yung alam mo po yung mga binibenta na may mga kulay na sisiw.
Di ba po? May mga kulay Ayun, pink. tama. Di ba? Totoo ang mga bata kaya pinapabili ang Oo. magulang. Opo. Pero Oo. paglaki niya, ano Kulay pala yung pala, 45, puti. puti, 45 days pala. So, lumabas yung tunay na kulay niya. Ang ganda-ganda eh. Yes. Mm. So mga panlabas lang na Oo. profession, Ganon. pwedeng akala mo totoong-totoo, pero isang araw i-reveal yan ng iglesia ng Diyos at ng banal na espiritu. Kasi ang iglesia ng Diyos magtuturo ng tunay ding turo. Mhm. Kaya talagang aalis at aalis o magsisisi at magsisisi pag makasalanan. Mhm. Kung ayaw magsisi, aalis talaga. Di ba? Kasi lalaban at lalabanan niyang katotohanan. Hindi siya pwedeng magbalat kayo na hindi siya nasasaktan. Di ba? Nakangiti yan, pero ang sama-sama na ng kanyang kalooban. O kasi, aray, nasasaktan ako. Kasi Kristiyano eh. Hindi kasi siya, masaya sa kasalanan. Ang Kristiyano hindi masaya sa pagkakasala eh. Talagang siya ay masasaktan. Para siyang sabi nga ng Panginoon Jesus kay Pablo, para kang sumisikad sa tulis eh. Pag nilabanan mo ako, parang sumisikad sa tulis. So walang Kristiyanong magpapatuloy na lumalaban sa Diyos. At wala namang hindi tunay na Kristiyanong magpapatuloy sa pagpupuri sa Diyos. Hindi pwede yun. Sa labag sa kalooban niya ang magpuri sa Diyos. Pero pwede siya magbalat kayo na I love you, Lord. Pero ang iniisip niya, payamanin mo ako. I lift my voice. Pagalingin mo ako. Yun ang tunay na sinasabi mo. Yeah. Power, I power. love you. Hindi ang love mo, yung biyaya. Yung perang ibibigay naman. Pinagtatakpan mo pa kunyari love mo si Lord eh. Hindi Pero ang pagka Panginoon. nakaranas ka na ng pagsubok sasabihin mo na, bakit po? O, kita mo? Hindi mo na siya love. Kasi gusto mo lang yung blessing. Kaya napakaraming iglesia, hindi na nanatili bilang isang iglesia. Minsan nga, nabala na talaga lahat. Di na nanatili lahat ng miyembro. Kasi hindi pala tunay na Kristiyano, pati yung pastor. Biruin mo. Yun ang problema. Malaking problema po. At mananagot ang pastor kasi mananagot ang nagpapastor-pastor higit kaysa mga nagme-member-memberan. Yes. Yung mga nagme-member-memberan pupunta ring impyerno pero mas magaang ang parusa. Pero nagpapastor-pastoran ayun ang mabigat. Doble, triple, quadruple ang init. Siya naging dahilan ng mali. Oh. Kaya kita mo si Satan, kasama niya, mga false teachers. Di ba? Kasi pare-pareho silang parusa sa level ng parusa nila. Okay? Ano yun? May mga tanong na po tayo, Pastor. May mga okay, sige. mag-entertain na po. Sagutin na natin ang mga tanong. Medyo mahaba-haba yata. May mga tanong na nakita ako at sikapin natin sa abot lang ng ating kakayahan. Hindi po. Sagutin. Ayun bro, sa kay Amado Austria ba to? Yan. Yun, plus natin. Mababasa mo naman po yan, Pastor. Pastor Corpus, tanong ko lang, kapag ang isang sinner po ba ay tumanggap at nanalig, will po ba niya o will ng Diyos? Ano po ang context ng John chapter 1 verse 12 to 13? Natalakay na po natin yan, Pastor. Pareho nilang will. Will din ng Diyos, will din niya. Kasi hindi nga namimilit ang Diyos. Kaya sabi doon, ang inilalapit ng Ama sa akin ang lumalapit sa akin ay nilalapit ng Ama sa akin. Lumalapit din siya, nilalapit din siya ng Ama. At kailanman hindi ko sila tatanggi at tinatanggap din sila. Kaya walang doon, contradiction. Pareho nilang ginusto. Ang Ama gusto niyang maging Kristiyano, maging makaranas ng kaligtasan ang isang tao. At yun namang dating hindi Kristiyano ay nabinuhay na sa Espiritu, ay nagnanais na talaga din lumapit sa Diyos. At makaranas din ng kaligtasan. So, both are true. Mas malinaw po sa ang kalooban ng Diyos at kalooban ng tao, never yan nag-contradict. Alam ba, yung mga tao na nagpapakasama, hinayaan sila ng Diyos, hindi rin contradictory. Bakit sila nagpapakasama? Kasi hinayaan sila ng Diyos. Gusto rin na ng Diyos sige, hayaan mo. Kaya po, yung tumatanggap din sa Panginoon, nilalapit din sila lumalapit din sila. So, walang coercion lagi sa Diyos. Laging kalooban din ng nilalang
yung ginagawa niya at niloob din ng Diyos yung ginagawa niya. Tama. Kaya masaklap kung halimbawa nagpapanggap ng Kristiyano, no? Tapos hindi ka talaga lumalakad sa iyong pagiging Kristiyano, eh baka talagang peke ka talaga. Hinayaan ka ng Diyos maging peke ka. At yun ang nakakatakot. Diba? Kahit kasindak-sindak ang sasapitin ng mga taong itinakwil ng Diyos. Talagang pinabayaan na. Wala nang kaligtasang natitira pa. Pag pinabayaan ka ng Diyos, wala ka na. Talagang masusunod ang gusto mo. Dahil gusto na rin ng Diyos na igawin mo iyon. Ayaw mo eh. Diba? Ano pa? Kay Unrighteous One. Good evening po, Pastor. Ask ko lang, kapansin-pansin na mas maraming Armenian Church ang nagtatayo iba't iba at magkakaiba pagdating din sa worship. Dapat ba silang ituring na hindi kapanalig? Dahil marami silang tinatanggihan na sa Doctrine of Grace. Di ba banta din ba ito? Dahil maaring mapaniwala ang marami sa maling katuruan nito. Nagtatayo ng iba't ibang nakakaiba-iba pagdating sa worship, no? Opo, mga Armenian ba? Okay, it depends kung dapat ba silang ituring na kapanalig o hindi. Kung sobrang layo talaga nila sa katotohanan at talagang nakikita natin na they are trampling upon the truths of the scriptures and they are talagang having that kind of belief system that are major, no? Major ang kamalian, major doctrines talagang sinagasahan nila. Like yung Trinity, oneness na sila, no? Like yung salvation by grace, naging salvation na by work. Tapos ang God the Father at God the Son, God the Holy Spirit, si Jesus na rin, yung oneness. I believe that hindi na natin dapat ituring iyon. Nakapanalig. Armenian naman lahat. Armenian naman lahat yan eh. Lahat ng kulto Armenian, kapatid. Walang hindi kulto na hindi Armenian. Walang hindi kulto na Calvinist. Walang hindi kulto na Calvinist. Lahat ng Reform, totoo. Lahat ng hindi Reform, Armenian. At walang Armenian na sasabihin natin na hindi nagraransak, hindi nagtatrample down. Yung sa no? Yun isa pa yung yung kapag ang church naman po ay nagtuturo pagdating sa salvation, ang tinuturo ay hyper grace, no? Ay isa pa yan. Oo. Isa pa yan. Oo, basta ang salvation, ang doctrine of salvation ay affected at talagang pangasang pinipilipit, sinosobrahan. Kaya naman kinukulangan. Kasi sobra yan yung yung full grace daw. Na hyper grace. Wala nang repentance. Pag nagkasala ka, ang repentance, baguhin mo lang yung isip mo at iyong isipin lang na hindi ka na nagkakasala. Kahit nagkakasala ka, yun ang repentance. Yun ang kanilang definition. Baguhin mo lang yung isip mo para hindi ka mag-repent, ay iyon na lang isipin na hindi ka nagkakasala na. Kahit nagkakasala ka, isipin mo na hindi na iyon kasalanan para sa Diyos. Biruin mo yan. Tapos isa pang turo ng hyper grace noon sa mga taga-Emi Domingo na church ay yung kanilang communion ay mayroong mystical na kahulugan at pangyayari kapag sinasagawa nila. Kapag sila umiinom daw ng kanilang juice, ay gagaling sila sa sakit. Naging na rin medicine na rin yung blood. Oo. Pati yung tinapay, nakakagaling na rin ang sakit. Kaya lang, kailangan bumili ka sa kanya at sumunod ka sa kanya habang siya nagla-live. Paano kung hindi live? Replay na lang. Replay na lang. Nasaan ang power? Problema, hindi naman sinasabing replay lang. Sumunod kayo, yung pala replay na. Hindi kasi sinungalingan na yun. Kaya nga, sa totoo lang, lahat ng kulto, lahat Armenian. Hyper Grace, Armenian din yan. Hyper Grace, Armenian. Bakit naging Armenian? Siyempre. Iniisip na nilang sila walang kasalanan.
di ba? O, di ba? And salvation by work. Yung pag-iisip nila. Kailangan sisipin mo lang, di ka nagkakasala para ligtas ka, o di ba? Ayos yun. Sipin Sobra. lang ako. Isipin mo Ito, lang, hindi ka na nagkakasala, kahit na nagkakasala ka, para grace talaga. Imagine, you are using grace against God who gave it. Nilalabanan mo mismo yung Diyos na nagbigay nun. yes. Dahil hindi ganun ang eksperimento ng Diyos. Hindi ganun ang meaning para sa Diyos ng grasya. Ang meaning ng grasya ay humayo ka at wag nang magkasala. I will forgive you. Go home and sin no more. Di pwedeng go home and don't accept that you're a sinner anymore. Biro, iba yun. Don't accept, don't think that you are a sinner anymore. Change your mind. Kaya metanoia. You change your mind. Don't think that you are still sinning. You just claim that you are not sinning. And that has nothing to do with your salvation anymore. Your sin has been forgiven once and for all. So when you sin, just think that you are not sinning anymore because it's already been forgiven by God. So parang ang ginagawa mo sa Diyos ay ginagawa mo sinungaling daw at Diyos. Pagka nagsisisi ka ulit. Kasi pinatawad ka na daw eh. Eh pag nagsisi ka ulit, edi ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Dahil nagsisi ka ulit. Hindi mo inakin yung kapatawaran. Wow eh, di ba? Talagang sa iyong galing ang kaligtasan. Sa galing mong mang-twist ng salita ng Diyos. So another question po, Pastor, no? Thank you. Kay Brian Nakdak. Brother Brian. Pastor, magandang gabi po. Question lang po regarding sa panalangin. May formula po ba ang prayer? Example, yung acronym na ACTS. Since alam ng Diyos ang puso ng tao, kailangan pa ba natin ituro sa tao yung mga dapat niyang sabihin sa panalangin? Example po ng senaryo na tapos ka na mag-sermon, gusto mong mag-invite sa mga tao to repent and call upon the Lord, dapat pa ba natin silang i-lead word by word? Hindi po, dahil wala po sa Biblia ang ganyang practice. Ang ganyan pong practice na inililid ang tao sa panalangin ay nag-umpisa lang noong early 1820s. Tingnan mo po 'yan sa Google. Tingnan mo po ang origin ng sinner's prayer ay yung pong anxious bench ni Charles Grandison Finney. Si Charles Grandison Finney po ang nagpaumpisa noong ang tao ay mag-i-inquire after the service. Paano ba ako maligtas? Ganyan-ganyan. O, tuturuan nila, ito dapat ganito. Hindi pa noon nila nililid sa prayer, pero later on, no, na-develop yung anxious bench. At naging dramatically, nag-change. Naging salita na lang. Kailangan mo lang sabihin sa Diyos, ay Lord, I'm now making you my Lord and Savior. I believe that I am a sinner. And I accept your forgiveness. I accept the eternal life. I accept eternal life. And I accept you as my Jesus, as my Lord and Savior. So, I pray, Lord, that you come into my heart. Diba, grabe. Pinapapasok mo pa sa puso mo. At ang ginagamit ay Revelation 3:20. Diba? Na sabi doon, siya sa pintuan. Diba? At siya ay pag pinapasok mo ay siya'y papasok at siya'y ahapong kasalo mo. Kakain kasalo mo. Birain mo, no? Kung ililiteral mo yon, andyan si Jesus, bubuksan ang puso mo, papasok siya at kakain siya sa loob. Ano yun? Mayroong kusina pala sa puso mo. Birain mo, yung puso daw yun. Di ba? Literal. Papasukin mo sa puso mo at hahapon siyang kasalo mo. Pati ikaw nasa loob din ng puso mo. Imagine mo, no? Magkasalo kayong kumakain ng Panginoon, nasa loob kayo ng puso mo. At yung puso mo, may kusina pala roon, may mesa. Kasi, di ba, pagsasalo, di may mesa. O, yun noong unang panahon, maliit na mesa. Mababang mesa. Tapos yung pagkain doon. Kasi sa hahapon, may inumin din sa loob ng puso mo. Nililiteral eh. Figurative po yun eh. Actually, yun po ay church ang sinulatan. Di ba? Ngayon, yung church, Kristiyano na yun, di ba?
Ang isinulat yan para sa mga Kristiyano kasi bakit ganun ang sulat ng Panginoong Kristo, no? Through the angel, sa pamamagitan, sinulatan niya ang anghel doon sa iglesia. Well, yung messenger doon, yung pastor, kasi messenger is also angel din. So, bakit ba niya yon sinabi? Tingnan niyo sa Revelation, meron kasing kwento yan, no? Hindi yan basta-basta lang sinabi, no? Hindi po yun, ganun. Yun yung Revelations 3:20. Di ba? Yan ay to the church of Laodicea, di ba? Laodicean Church. Laodicean church. Oh, saan sinulat? To the church in Laodicea. Oh, Church. anong Church nangyayari na. doon? I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. 19. Those whom I love, I rebuke in discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door, yan na, and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Ito yung church na Church of Laodicea. Ano nangyari? No, mayaman sila, pero ano nangyayari? No, hindi na nila minamahal ng lubusan ang Panginoon. Sila naging malahininga, no? Yung paglilingkod nila, malahininga na. Hindi na satisfactory sa Panginoong Hesus yung kanilang ginagawang pagsamba. Kasi bakit? Mayaman na sila. Sila ay nagsettle na sila sa buhay. Parang ang kanila ng kasiyahan ay nasa kayamanan. At tila wala na sa iglesia ang Panginoon, lumabas na. Pinalabas na nila Pero figurative na. Figurative. Hindi na sentro ng iglesia ang Panginoong Hesus. Kaya figuratively, tumutok-tok na ngayon ang Panginoong Hesus sa mismong church. Wala na kasi ang pag-ibig nila Malahiningan na sila Hindi na satisfactory. Sabi ng Panginoon ay, ako papasukin nyo na. Naglilingkod kayo, pero wala na ang pinaglilingkuran nyo dyan. So sabi nga niya is, if anyone hears my voice, kaya kung figurative man ito, no, at literal man ito, church pa rin Hindi pwedeng gawing ang context ay puso ng unbeliever. Tsaka ito, mga iniibig na sila, sabi nga Yes nyo. po. Those whom I love, I rebuke. Iniibig ba na ng Panginoon yung hindi pa mananampalataya naman Saka nakakita ng hindi mananampalataya na kanya nang binigyan ng pag-ibig na complacent love, yung salvific love. Hindi pa. Well, of course, meron silang tinatawag na universal kind of love, no? Yung tinatawag natin na agape. Pero yung salvific love, yun yung complacent love. Hindi yun ang pag-ibig na binibigay ng Diyos sa mga hindi pa mananampalataya. Ay dito iniibig na sila at saka church na So makikita natin, iglesia na ito So anong ginagamit natin na verse sa mga hindi mananampalataya? Ay yung verse para sa mananampalataya. Mananampalataya na ito pero hindi na sila mainit, maalab ang pag-ibig sa Panginoon, malahiningan na sila. Sila ay mahiligin na sa salapi, mayaman na sila. Doon na nakatuon ang kanilang pansin sa pagpapayaman, no, sa kanilang pansariling mga kabuhayan at interes. Wala na yung talagang desire to serve the Lord Jesus Christ with all their heart, with all their minds, with all their souls, and with all their might. Hindi na ganap ang pag-ibig. Hindi na ang Panginoon ang priority nila. Kaya sabi ng Panginoon, figuratively, nasa labas na ako, tumutok-tok na ako, at ako na may inyong papasukin. Di ba? Pagkatapos gagamitin mo ito sa unbeliever. Kailangan kasi kapatid, gumamit tayo ng tamang verse para sa tamang tao. Hindi mo pwedeng alukin
napapasukin nila sa iglesia, yung walang iglesia, di pa nga miyembro sila. Papapasukin mo sa pintuan ng iglesia ng isang hindi, paano, wala pang church ang isang hindi Kristiyano. Kung yan na may para sa lahat nga ng miyembro, di ba? O sa iglesia in general. O tapos, so wrong context. And using a uh, a verse out of context results in false profession. Tapos papatangkapin mo, tapos sasabihin mo, banggitin mo lang ang mga salitang ito, Panginoon, Panginoon. Yun na nga, doon na mag-uumpisa. Na may mga taong akala mo ay tunay ang pananampalataya, yung pala ay iyo lang pinatanggap. Kaya hindi nagbabago ang pamumuhay. Minsan nga, lalo pang lumala kasi tinuturing nilang ligtas na pala ako. So yun pala, kahit anong gawin ko na. Kasi may ganung connotation at the end of the sermon, at the end of the sinner's prayer. Sasabihin ikaw ay ligtas na at kailanman hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Patay. Yun. Tapos. Kasi binubula-bula mo kasi gusto mong maging ang tao, maging malapit sa'yo. Gusto mo na parang inganyuhin silang magpatuloy. At yun ang mali. Ginagamit nyo yung mga maling katuruan. Hindi naman sinabi ng Diyos na kahit anong gawin nyo eh. Di ba? Tunay pa rin, masasabi pa rin tunay kayong Kristiyano, kundi repent nga eh. Repent. Sabi dito, repent. O, repent. O. Diba? I rebuke and love, so be earnest and repent. Magsisi ka. Wala na nga minsan pagsisisi sa isang sinner's prayer, sa preaching ng mga Armenian eh. Iniiwasan na nga yung salitang repent eh. Ang Tumanggap sinasabi lang. na lang, kilalanin mong nagkasala ka. Iba, kasi pag kinilala mo lang nagkasala ka, edi parang inamin mo lang na makasalanan ka. Dapat ang tamang word ay talikdan mo, pagsisihan mo, baguhin mo ang isip mo tungkol sa kasalanan, makasalanan ka talaga. Pagsisihan mo yung kasalanan, talikdan mo at iwanan. Okay. One time nagbigay ako ng altar call nung di pa ako reform sa isang barrio. Nagulat ako dun sa tao, very honest. Doon ako nakarinig ng isang tao na talagang nagtapat sa gitna ng pangangaral at pinuri ko siya. At ako din ay natuwa dahil ibig sabihin hindi ako nagkamali. Bagamat negatibo ang resulta ng pangangaral, pero somehow sa puso ko, natuwa ako. Sabi ko, mabuti na lang sinabi niyang gano'n. Kasi kung pala siya ay nagpanggap na siya ay tumanggap, ay iisipin ko Kristiyano siya. Kasi nangaral ako na yung pagpapatanggap. Pero binigyan din ko yun na kung kayo po'y nagkasala, kung kayo po'y mangangalonya, kung kayo po'y maraming asawa, kung kayo po'y may kabit, kung kayo po ay nangangalonya, nakikiapit, kung kayo po'y bading, kung kayo po'y tomboy, ay yan po'y kasalanan. Kaya po dapat kayong tumalikod. Kilalanin ninyo at pagsisihan at talikdan ang inyong kasalanan. Sino po ba? Siyempre, Armenian pa nga ako noon. So, Pentecostal, Armenian, Charismatic, Evangelical. So, sabi ko, kung sino pong gusto tumanggap, taas lang po ang kamay. Aba, may biglang tumayo. Sabi niya, Pastor, hindi po ako pwede. Bakit po, kuya? Sabi ko, ako po ay may 2 asawa eh. Sabi ko na lang sa kanya, ay salamat kuya, nagtapat ka. Mabuti na lang. O yun ang maganda. Pero pagka iyan ay yung tipong mga pastor na ang gustong pangaral ay yung nakakakiliti sa tenga ng tagapakinig. Sasabihin na lang niya, wala pong problema yung kuya. Ang mahalaga, tumanggap ka. Baka sakali, magbago ka. Yun ang problema. Kuya, okay lang. Basta baka sakali, magbago ka rin. O at least tinanggap mo. Ay, hindi po ganun. We must face the reality that if a person is not wanting Christ, if the person doesn't want to really forsake his sinful ways, dapat ikaw magsisi bilang preacher. Kaya maraming preacher nagkakasala habang nagpe-preach. Nambubula eh. Alam mo yung nambubula? Anong bubula? Ibibilog ng ulo. Hindi mo sinasabi ng katotohanan. Ganun yun eh. Biro mo preacher mambobola. Dahil dapat ang mga team song ng mga ganyang preacher, mambobola, bola, das mo'y tigil. Ganun yun eh. Mambobola, ang daming mambobolang mga ngaral.
Papaikutin ng ulo, haamu-amuin, iwasan yung nakakasakit. Para lang mapatanggap at siyempre maraming membro equals maraming pera. Diba? After din kasi sila sa pera kaya ganyan. Pera din ang nagpapatakbo sa isip ng mga mangangaral na patanggap lang ng patanggap. Bakit ganon? Ay dadami. O pag madami, sabi nga ni Valiano, di marami ka ng pera. Sabi nga niya, pag may 1,000 kang membro, tapos yung 1,000 yun, magbigay lang tag 1,000, aba, habulin ka ng bangko. O sino dito ang gustong maraming membro? Sabi ni Valiano, dumalo kayo sa akin. Tapos training ng mga bulaang paturuan. Na ito lamang ang tunay daw na sanction ng Diyos. At ang tunay na apostol ay nasa Bogota, Colombia. Yun. At kailangan sumunod ka sa kanya kasi siya ang tagapagtayo ng bagong iglesia. Si Renato, si Cesar Castellanos. Pabibilhin ka ngayon, negosyo dahil na-convince ka, yun lang tunay na daw na model ng tunay na church sa makabagong panahon. Bibenta sa iyo na yun, yung 12 ba yung mga discipleship nila, materials, binibili, mamahal na libro. Bibigyan ka muna isa libre, tapos pabibilin ka, mahiya ka ng hindi bumili sa sunod kasi nabigyan ka libre. Ito naman, bayaran mo. May pangkati ba? Pangkati. Tapos pag sabi na yung tinatawag nila encounter, pero may ni-schedule nila ang Diyos. Encounter God Retreat, May 1, 2, 3. Talagang sigurado ka napupuntahan ka ng Diyos. Diba? Meet the Holy Spirit. Pero revival, be revival. Ikaw na rin ang bumubuhay sa tao sa pamamagitan ng kursilyo. Kursilyo kasi yan Pag-aralan mo yung ginagawa nila na mga strategies, yung mga emotional na mga formula nila, mga kumbaga, mga activity during encounter gathering or EGR, kursilyo. Talagang i-emote ka hanggang sa pinakahuli, iyakan na. Iyakan blues. Tapos may pako pa sila na itusok nyo sa inyong palad itong pako, may pinturang pula sa dulo, parang dugo. Diba? Panloloko Tapos isipin mo na lang na yung dinaranas din, yung dinanas ng Panginoon. Dito tusok mo. Idiin mo. Pag di ka naiyak, ewan ko na lang. Iiyak ka talaga sakit tapos pagsisihan mo na lang. Yun. Kaya nga po sa totoo lang, mga kapatid, maraming mga pastor, hindi lang sinungaling. Sinasadyang magsinungaling. Kasi mayroong nagsisinungaling na hindi sadya di ba? Minsan nakakapagsinungaling ka, pero pagkatapos mo magsalita, teka, mali pala yun. Hindi sadya yun. Pero meron talagang sinasadya na bulahin ang tao, amuin, sabihin lang ay yung gustong marinig ng tao, kahit alam na talagang yung taong yun may problema, huwag mo nang sabihin yung problema, kapatid. Hindi pwede. Kasi wala kang membro Hindi wala kang pera. Kaya it boils down with one word, kapatid. Kaya maraming pastor na bulaan because of money. Greed. For money. Greediness. Ayan, so, may pantanong. Marami po tayong mga tanong, pastor ayan. Kay Righteous One ulit. Meron po bang actually, nasagot na to yung EGR. Meron po sa lugar namin may altar call. EGR, may speak in tongues. Naniniwala claim pero ang usapan ay umunlad. Madalang lang para moral teacher. Madalas nila i-quote ang Jeremiah 29:11. Plans for you, not to harm you, di ba? Kaya nga po, ganun. Kaya po, pag ganyan po, ay nasa inyo. Ubusin nila ang pera nyo, kapatid. Subukan nyo dyan, di nasa inyo na rin. Kung naniwala kayo dyan, di bahala kayong maghirap. Pag negosyante kayo, baka gumawa ka pa ng masama para mabigyan mo lang yung mga yan. I-justify mo pa, binibigay ko naman sa kanila So, puro kasamaan ang madidevelop dyan, kapatid. Emotionalism, cult na nga yan. Kasi talagang nakikialam nga yung mga yan sa mga pag-aasawa ng mga member. Personala na din. Tapos pagka tatakutin ka, i-guilt trip ka.
Alam mo, kaya ka ganyan, nagkakasala ka na sa Diyos. Kapatid, kaya hindi ka na makapasa sa board. Kaya kailangan mag-retreat ka ulit. Reborn again ka. Diba? Buruin mo, nakakailang ulit yung mga mabuborn again yung mga yan. Pag nagkasala, kailangan muling maborn again. Biruin mong katuruan yan. Patuloy at patuloy kang nawala ang kaligtasan, hindi ka na born again uli. Kaya nawawala. At saka talagang perahan, pera. Negosyo. Dadalo ka ng seminar sa pilitan eh. Kasi yan ang susi para kapag palain eh. So, pag di ka dumalo, ay mamalasing ka. May maalas pa nga yung mga yan. O, di ba? Sige, sino pa? Po, kay Homer. Yan. Pastor, bilang member ng local church, paano po namin i-share ang gospel kahit membro na lang kami? Nang hindi po gumagamit ng sinner's prayer at hindi minamanipula yung damdamin. Yung iba, may problema at may sakit. Paano i-share? Ito i-share mo lang na si Jesus ay namatay para sa makasalanan. At dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan. More than that, wala na. Wag Huwag mo na na kayong pa-sinner's magdasal. prayer. Simple lang naman ang ebanghelyo. Mm. Pangaral mo na ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Simple as that. Pero ang ginawa ng Diyos ay gumawa siya ng solusyon. Diba? Pinababa niya sa lupa ang kanyang bugtong na anak. Diba? Ang Panginoon Kristo na Diyos ay nagkatawang tao. Sinilang ng isang berhen, walang kasalanan. Tapos ay namatay. Bakit namatay? Para sa iyo. Para ang kasalanan mo, para halinhan ka. So kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan, anong pagsisisi? Hindi lang pag-amin na makasalanan ka. Kundi pagbabago ng isip at pagbabago ng puso. Kasi pag nagbago ang isip mo, magbabago ang puso mo. Posible. Ang isip ang nagpapasunod sa puso. Kaya nga ang isip nandito sa taas. Ang isip ang nasusunod dapat ng puso. Susundin ng puso ang sinasabi ng isip, hindi vice versa. Ngayon, ano sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan mong isipin? Di ba? O kung ikaw ay mahilig sa chismis, ayaw ng Diyos yan. Gustong-gusto mo mag-chismis ng puso mo, ay pigilan mo. Dahil ang sabi ng Diyos, yung chismis ay paninirang puri yan. Huwag kang manirang puri, huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Yun. Isipin mo yung iyong sarili. Kung mag-chismis ka man, yung maganda ang chismis mo. Chismis mo, ebanghelyo. Wala, simple. Bakit kasi kailangan patanggapin nyo eh? Kaya nga nagpo-produce tayo ng mga fake Christians sa church. Bahala, ang Diyos ba walang kakayahang iligtas yan kahit di mo bigyan ng salpakan ng mga salita sa bibig? Sinasalpakan mo nangingialam ka sa kanyang diskarte. At sa diskarte ng Diyos Meron bang sinner's prayer from the time of Acts until 1800s? Until early 1820s? Pero mo walang altar call. Peter po Kaya sabi lang lang mga niya. ignorante. Ignorante ang mga Kristiyano kasi sa history. Kaya dapat mag-aral ng Christian history. Pag napag-aralan niyo ang history of the Christian Church, walang mababanggit doon na nag-sinner's prayer. Kahit sino. Si Charles Spurgeon hindi nagpa-sinner's prayer, nagpasunod ng panalangin, pero yun ang pinakaunang mega church. So, Reform, kasi si Paul. Sino? Reform si Charles Spurgeon. Reform. Yung pinaka Independent Baptist, pero reform ang doctrine. Dahil ang kanyang mga pinag-aaralan at kanyang itinuturo ay kila Martin Luther, John Calvin. Reform ang turo. Bagamat independent Baptist. Ito po, alam mo yun, ang conversion. Kaya alam niya kasi siya mismo nakaranas na kung talagang i-elect itadaling ka sa katotohanan Kita mo siya ay sisilong lang sa isang church na maliit. Pag silong niya doon sa church isang maliit, sabi sa kanya, you, di ba? Tinuro siya. Diba? You repent. Pero nangusap sa kanya ang Diyos doon sa church na maliit na yun.
O, doon siya. Hindi naman siya nag-repent, nag-sinner's prayer. Pero nag-repent siya. Tapos lumago na ang kanyang pananampalataya. Nagkaroon siya ng desire. Kasi ina yung panahon na siya tinatawag ng Diyos upang ma-appropriate ang kaligtasan. Kasi po yung Mm. elect, no, yan po ay talagang hindi pwedeng hindi maging elect. Hindi maging Christian kasi elect yan. Hindi pwedeng hindi i-call yan. Kaya yan elect, kaya yan kinokol elect eh. Daraan sa buhay niya siya tatawagin. Kaya huwag kang makialam sa pagtawag ng Diyos. Hindi ikaw ang tumatawag. Tayo pinapakialaman na natin. Don't touch the Ark of the Covenant, sabi ni Paul Washer. Meron kasi si Paul Washer nag-preach. Ay si Armenian siguro yung nag-invite. Ngayon, sa kalagitnaan ng kanyang preaching ng gospel, may umiiyak na, may naghahagulhol na doon sa naghahagulhol na doon sa mga makikinig. Mayroong nagsalita. Sabi ay, ito na, patanggapin mo na, parang gano'n, parang tinuturo sa kanya na bigyan daw ng pagkakataon. Dahil umiiyak na. Ang sabi niya, don't touch the ark. Ang Diyos nga ang nagliligtas, tapos itatouch mo. Hayaan mo siya. Kung umiyak man yan, huwag mong amuin yan. Huwag mong aliwin yan. Mabuti nga at ginigiyagis na siya ng banal na espiritu. Tapos ngayon, sasabihin mo okay lang yan kapatid. Ang mahalaga ay tumanggap ka. Hindi, wag mo, hayaan mo ang pagkilos ng Diyos. Huwag mong pakialamanan. Kung siya'y nagagalit, hayaan mo siyang magalit. Huwag mo siyang pakialamanan. Tuloy ka lang sa pag-preach. Kasi tayo tumutugon sa need, human need. Yung felt need kasi tayo, felt need. Not spiritual need na, kundi felt need. Kawawa naman, huwag mo sabihin ito. Kasi baka naman siya masyadong ma-depress. Kapatid, the very teachings that God uses are teachings that are hard to accept. Like teaching about sin, about man's condition before God, that he is useless, that he is worthless. Masakit yun. Pero yun pa mismo ang dapat i-preach. Yun ang ayaw i-preach. Kaya hindi nako-convert eh. Kasi gusto mong tulungan ang Diyos eh. Sa gusto mong palabasing resulta. Hindi. Mali yun eh. Mali yun. Okay? Next question. Last question na po siguro, Pastor. Matatapos na po tayo. Kay Amado Australia. Yan. Question po ulit, Pastor Corpus. Kinakailangan po ba natin maniwala sa doctrine of grace in order to be saved? Ay, doctrine Dapat of ba? grace, grace, ba dapat? Ano naman ang Opo. doctrines of grace? Ang doctrines of grace, Christology, diba? Soteriology, salvation is by grace. Pag di ka naniwala, paano ka maligtas? Ibig sabihin, yung means na yon ng Diyos mismo, yun din ang dahilan at kanyang kasangkapan para maganap yung eleksyon na yun. The end as well as the means are both foreordained, kapatid. Hindi pwedeng elect ka tapos hindi ka maniwala sa teaching ng grace, doctrines ng grace. Dapat paniwalaan mo dahil ang resulta ng eleksyon. Pag elect ka, maniniwala ka na ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang humirang sa iyo ng kaligtasan na hindi sa iyo. Kailangang maniwala ka doon. At si Kristo ang nagkatawang taong Diyos. At siyang namatay para halinhan tayo ng mga inirang ng Diyos sa parusa ng Diyos upang tayo ay maligtas. May tanong pa siya, ano daw po ang context in John 1:12? Di mo nabanggit. So, ang context in John 12, chapter 1, verse 12, Brother Amado. Ang context sino man ito manalig, ang context noon ay hindi yung sinner's prayer. Nung time na nagsulat si John, nang nagsulat si John the Beloved nung kanyang aklat, ay nasa infancy pa ang church. Ilang years pa lang ang Christianity, wala pang 100 years ang Christianity. At therefore, ay ang Christianity, dahil nga siya isang maliit lang na sekta, ay pinag-uusig siya sa lahat ng sides.
from all sides. So, inuusig siya, siya ay nilalabanan ng mga hintil, kasi kakaiba sila, wala silang Diyos-Diyos. Nilalabanan din sila ng mga Hudyo dahil itinuturo nilang si Kristo ay nagkatawang tao at si Kristo ay Diyos na inaayawan ng mga Hudyo. So, mga Hudyo, inaaway sila. Kahit sila ay Hudyo, kaaway sila ng kapwa Hudyo. Kahit sila ay hintil, sila diaway ng kapwa hintil. Dahil sila ay wala nang sinasamba kundi ang Panginoon Kristo at wala silang larawan ng Panginoon Kristo. Eh, mga hintil during that time ng panahon ni John, diba, apostolic age ang tawag dyan, no? Apostolic age pa, sakop pa yan. Buhay pa ang mga apostol at bagong-bago lang ang iglesyang Kristiyano na isang maliit na sekta na target siya ng scrutiny ng society. Target siya noong pag-uusig, ng persecution. Both from all sides. So both from the sides of the Jews and from the Romans, Gentiles, Greeks, and all people in that era. Ngayon, ito problema. Pag ikaw ay tumanggap noon kay Kristo, pag Hudyo ang iyong magulang, pag sinabing tumanggap, susunod, hindi nagsi-sinner's prayer. Wala pa nung, kailan lang ba na-imbento ang sinner's prayer? Kaya out of context yung sinner's prayer dyan, kapatid. Pag-aralan mo kahit sa AI, when did sinner's prayer begin? O kaya i-type mo si Charles Grandison Finney. Sasabihin sa iyo, the father of revivalism and the father of altar call, or the father of anxious bench that became altar call. Ano mo, ngayon, ano na eh, ano na, ang technology. Papaliwanag sa iyo kung kailan nag-umpisa ang isang practice. At totoo. Hindi tulad noon, kailangan mo pang magbasa ng isang buntong libro. Ayan, summarize na yan. Na-summarize na ngayon ng AI. Pero wag mong gamitin ng AI para bumuo ng sermon. Di ba? Mali yun, ha? Walang AI na sa totoong pastor, no? Hindi dapat mag-AI. Pwede sa research. Pero hindi ko kopyahin mo word for word. Hindi yun. Ngayon, pag tumanggap ka, yung sense ng pagtanggap at pananalig kay Kristo during that time, kaya di ba tumanggap at manalig? Malalim yung salitang pananalig. Eh. Ang pananalig, ito'y pagkilos, pagtitiwala. Ito'y nagpapakita ng malalim na dedikasyon. So, hindi lang basta tumanggap, ibig sabihin, you recognize, no? Na talagang siya lang ang tagapagligtas at siya, pag kinilala mo siya na si Jesus ay Diyos, ay talagang babatuhin ka ng mga Hudyo. At even kung ikaw ay kahit ang mga magulang mo, no, pag hindi matanggap na ikaw ay naging Kristiyano, palalayasin ka, no? Pag hintil, ganun din, mawawalan ka ng source of income kasi kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang amo na hintil, tapos napuna na ang sinasamba mo ay hindi yung sinasamba niya, the same ngayong panahon ito, no? Pagka ang isang tao iba ang paniniwala, inuusig eh. Kahit tayo nga, minsan tayo rin ang uusig din eh. Hindi natin kapanalig. Ganon din noon. Pero yung pagtanggap doon ay yung context nila ay yung talagang pagsuko ng buhay at talagang pag-iwan ng lahat sa iyong buhay. Maging ng iyong kaya sabi ng Panginoon Jesus na sino mang gustong sumunod sa akin, iwanan ang lahat sa kanyang buhay at sumunod sa akin. Ang sino mang hindi mamuhi sa kanyang sariling ama, kapatid, ina, nang dahil sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya nga, naroon yung total dedication sa salitang pagtanggap at pananalig. At naroon ang resulta, ng context na yon, talagang ikaw ay itatakwil ng sarili mong pamilya, kung ikaw ay Hudyo, naging Kristiyano ka, kaya si Jesus tinakwil eh. Kasi ayaw ng mga Hudyo na si Jesus tanggapin bilang anak ng Diyos at bilang Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya babatuhin sana hanggang mamatay. Sabi ni Jesus, bago si Abraham ipinanganak, ako na. Sabi ng mga Hudyo, nagpapanggap kang ikaw ay Diyos dahil naroon ka na bago si Abraham. Sino ka ba? Anak ka lang ni Maria, na karpintero ang asawa. At mahirap pa kayo sa daga. Diba? Imagine that. Yun yung pagtanggap noon. Yun ang context. Huwag natin gamitin yung verse na yan para idugtong sa Revelation chapter 20 na tumutuktok daw si Jesus sa puso. Yung dalawang yan ang mag-asawang verse eh. Ang layo eh. Pagkagalitan tayo ni Juan eh. Si Juan ang sumulat ng parehong aklat na yan, iniba na natin. Pag ako sumulat ng isang bagay at ibang iyong pangunawa, hindi ako matutuwa.
Hindi naman yun ang gusto kong sabihin, gagawin mo. Papasok mo sa bibig ko yung hindi ko gusto sabihin. Wala kang galang. Tayo walang galang kay Juan. Yung salitang pagtangkap, ginawa natin kay Charles Finney. Tapos yung altar call natin ay Revelations 3:20. Oh, na dalawa lang verse halos yan na laging ginagawa. Alam mo yung tawag dyan? Collapsing the text. Bakit collapsing? Yung kinunan mo ng text, nag-collapse na. Nawala na yung yung mga context. Gumuho ang layunin ng text. You collapse the text, and then you use that as pretext. Yung pa, isa pretext. Ginagawang pretext. Alam mo yung jumping board? Yung jumping board sa pool. Ito ang verse. Tapos gagamitin mo para ka lang tumalon. Pag talon mo, iwan mo na ang verse. Tapos pagdating mo doon sa pool, malaya ka nang sabihin kung anong gusto mo na hindi naman sinabi ng verse. Kaya pretext, jumping board lang ang text. Parang yung pretext, text na sinasabi mo pre-sermon para yung sermon mo magkaroon lang ng authority. Pero wala naman talaga dahil hindi yun ang sinasabi ng text. At maraming pastor ganoon, gagamit ng isang text. 1 Corinthians 3:13, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Ang application, kaya kahit anong mang ating problema sa buhay, kaya natin iyan. Magbo-board exam ka, sabihin mo lang, I can do all things through Christ. I-claim mo. Nagma-mountain climbing ka, hirap na hirap ka sa pag-akyat. Isipin mo lang, I can do all things through Christ who strengthens me. May Parang sakit ka. ginawang, parang Parang motivation, pang motivation yung verse. Isipin mo, Para buruin mo, hindi po yun. Hindi po yun pang motivation. Ang all things doon ay in the context of false sufferings for the gospel. Yung all things, I can do all things. Si Paul ang nagsasalita, anong naranasan niya? Nung siya ay kanyang isulat yan, ay nakakulong siya. Bakit? Dahil pinag-uusig siya ng mga Romano. At may nagdidemanda sa kanyang mga Hudyo na yan, Pablo na yan. Dahil ayaw nila kay Kristo, si Pablo pinapangaral si Kristo. So nag-imbento ng complaint ang mga Hudyo at sinabing iyan si Pablo. Kasi nga naman dating member ng synagogue, biruin mo, tumalikod sa synagogue, pag di ka naman siraan ng mga yan. Akala nila si Pablo, sinisiraan sila kasi sinisiraan nila. Yung Pablo na yan, nag-i-entice siya ng rebellion laban sa Roman government. Bumubuo siya ng grupo para patalsikin ang emperador. So, biruin mo, pero pag nakakulong ka, you are deprived of liberty, kaya PDL siya noon. Person deprived of liberty. Wala kang kalayaan. Kahit anong gawin mo, wala kang kalayaan. Hindi ka nga makaalis sa house arrest. Ang tanging kalayaan niya magsulat. Yun lang. O yun ang suffering, yun ang context. I can do all these things through Christ who strengthens me. Tapos gagamitin mo sa basketball. Naman, baka sabihin ni Pablo, ano ba naman kayo? Inyo na naman gagamitin yung sinabi ko sa hindi angkop na paraan. Kaya galit na yung mga yan. Kung alam nila ngayon na ginagamit yun, nasa langit na sila. Wala nang kaalaman sila kung ano mang nangyayari sa lupa. Pero kung buhay yan, sabihin nila, baka susulat uli yan. Kayo, ang mga ganyan, huwag niyong ibahin ang salita ko, ha. Kayong mga Diba? taga-Pilipinas. Kayong mga taga-Pilipinas, kaya diba nung si Holyfield, no? Lumaban kay Tyson. Tanda ko yun, Christian ako noon na very, very serious ako sa pangaral. Kagulo yung mga tao nanonood, no? Kasi dito sa sash ni Holyfield, nakalagay, Philippians 4:13. Yun. I can do all things through Christ. Philippians 4:13. Diba? Tapos sabi ng mga nanonood, dito na tayo kay Holyfield kasi Pilipinas pala siya. Akala yung Phil kasi, Phil 4:13. Akala yung Philippines. Sabi niya, Pilipino pala si Holyfield. Di ba? Akala ko ano yan. Tapos na manalo, tuwan-tuwa kasi nanalo ang Pilipino. Yung pala Philippines. Maraming mali. Mali si Holyfield sa paggamit. Mali rin ang nanonood sa pag-interpret. Ganun ang picture ng mga pastors at members ngayon. Ginagamit ni pastor, maling verse. Yung mga naman, tuwan-tuwa. Kaya pangunawa din guys, sarili din nilang pangunawa.
Yun pala yung biyanan ko, yun pala yung aking kaya ko palang tagalan yung biyanan ko. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kasi yung problema niya, yung biyanan niya. Di ba? Ito palang sakit ko, kaya kong tagumpayan. Dahil sa lakas na kaloob sa akin Kristo. Hindi po. Ang tinabanggit ni Pablo doon, ang lahat ng sufferings niya, paano natin i-apply sa ating sarili? Well, kung nagsasuffer ka rin dahil sa pangaral ng Ebanghelyo, pwede mong gamitin. Yung bang sakit mo dahil sa pangaral mo ng Ebanghelyo, nakuha, hindi. Kaya hindi yung sakit mo, hindi yun ang Philippians 4:13 ang sagot. Kasakit ka, tapos kaya ko ito dahil sa lakas. Mali. Hindi yun pagdurusa para sa pag-ibang. Maliban na lang kung nagkasakit ka dahil ikaw ay tinangkang patayin. Nasaksak ka dito sa may bandang kidney, so nagka-problem ka sa kidney. Ay pwede mo nang gamitin yun. Dahil yung sakit mo ay dahil sa pag-ibanghelyo mo. Lagi ang may connection sa gawain, sa pag-ibanghelyo at sa ministeryo. Yung Philippians 4:13. Kaya pwede rin natin yung mailapat sa atin kung pareho lang yung naranasan natin sa naranasan ni Pablo. Na yung ating sakit, yung ating pagdurusa, ay dahil sa ating pangangaral. Okay? Okay. So, ayan, matatapos na po yung oras natin. Sige po, Tama. Pastor. At agad din. Opo. Tama. Thank you po, Okay, Pastor. tapos na tayo. Alam na tayo, Pastor Derek? Opo. Opo. At babalik po kami sa Tuesday, no? At kasama ko na po dito ulit si Pastor. So, Okay po. At kami po ang The Narrow Gate and we are the the Cult Cult Busters. Yeah, yes. God Hindi bless. po. God bless po.